Hello at welcome pong muli sa aking YouTube channel. Kumusta po at magandang araw sa ating lahat. Nandito naman tayo sa ating mga alaga dahil magde-deworm po kami. Magbibigay po kami ng pamurga sa inahin sa kanyang ika-100 days na pagbubuntis pati na rin sa mga bagong walay na mga piglets. Kailangan nating ma-deworm upang mamatay ang mga bulate sa kanilang mga katawan at walang aagaw sa mga nutrients ng mga alaga. Ivermectin powder ang gagamitin at injection naman sa mga BE, may ibang brands din po na mabisa, magtanong lang sa Agrivet Supply sa inyong area. Para sa mga baguhan pa lang na nag-aalaga at medyo nag-aalangan na gumamit ng injection kahit sa mga BE, panoorin lamang po ang video upang makita ninyo ang isang pamamaraan na madali lang. Nabigyan na natin ng dewormer ang inahin at hinalo lamang sa kanyang pagkain. Ito ay isang hakbang na ginagawa sa paghahanda sa kanyang panganganak. 14 days na lang ang hinihintay natin sa paglabas ng kanyang mga piglets. Ngayon ay maghahanda na rin kami sa mga gamit. Ivermectin pa rin ang gagamitin pero injection. Maaari naman po ang powder at ihalo din sa feeds. Sa practice po kasi namin ang unang deworm ay injection at ang mga susunod ay powder na sa kada palit ng klaseng feeds. Depende na rin kung nagkakaroon ng gali sa katawan ay injection din ang ginagamit namin. Sa injection kasi ay nabibigay natin ang sapat na dose sa kada BE. Ang powder naman ay ihahalo sa pagkain minsan ng ibang mga kasama kung marami sila ay konti o di kaya ay sobra ang makakain, hindi balanse ang distribution ng gamot, yun po ang kaibahan nila. Nasa 8 days na po ang aming mga alaga nang mahiwalay sa kanilang mama pig, isinabay na lang po namin sa buntis kanina. Umpisahan na po namin ang pag-inject. Again po panoorin lamang po kung paano gawin na mas madali na lang ang pagturok. Ang turok po ay subcutaneous o sa ilalim ng balat. May isang pamamaraan kung saan magiging mas madali para sa atin. Kailangan lang ng may tagahawak, hindi naman po ito paggalingan sa pag-inject na mag-isa lang. Ang importante ay mabigay natin ang gamot. Ito po ang tinutukoy ko na parte para sa injection site dahil halos balat lang po ito. Ano ang dahilan bakit sa may ilalim ng balat bakit hindi sa laman ng injection o intramuscular? Nire-recommenda ang pagtuturok sa may balat o subcutaneous upang mamatay din ang mga parasites na makikita sa kanilang balat, iniiwasan o nagagamot din natin kung may mga galis na sa katawan. Tapusin na lang muna namin ang mga nalalabing piglets. Kung marami po ang mga piglets ay kailangan na may tanda o marka sa katawan para hindi madoble ang bigay ng gamot. Tapos na po at medyo na-stress sila sa injection pero okay lang dahil panandalian lamang po ito.
Tapos na rin ang inahin at ubos na ang pagkain niya. Mag-short update na lang po ako sa kanya. Malaki na ang kanyang tiyan at nagsisimula ng ma-develop ang kanyang panggatasan, pansinin buhay na ang mga tits at umpisa ng lumaylay. Hindi na rin siya nakakatagal ng nakatayo kaya pagkatapos kumain ay hihiga na. Mukhang nahihirapan na siyang humiga dahil sa laki ng katawan o baka nag-iingat lang din. Malakas na rin ang galawan sa loob. Hindi ko lang makakapa dahil naging masungit o nagagalit siya kapag hawakan lang ang tiyan at biglang tatayo. Hayaan na lang natin para makapagpahinga. Antabayanan po natin ang mga susunod na mga ganap sa inahin na ito. Excited na rin po kami sa mga bagong piglets, in God's will. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video at sana ay may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong naibahagi. Maraming salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.